Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong balita ngayon na ang Israel ay parang titiwalag na sa Amerika dahil nga pinatigil ng Amerika ang Israel sa kanilang giyera kontra sa Hamas, Hezbollah. Ngayon ang Israel ay nakapokus kasi siya sa Lebanon. Ito yung border ng Lebanon at ng Israel kung saan ngayon ito'y grabe ang nadiscovery dito ng IDF, ng mga sundalo ng Israel. Nadiscovery nila napakalaking tunnel na pagawaan ng mga drones at missiles at imbakan. Parang imbakan siya. Kaya pala hindi naubusan ng missiles ang Hezbollah. Dahil dito mismo sa border ng Israel at Lebanon ay nandyan lang pala ang imbakan ng missiles at ng drones. Kaya pala nakakapasok sa Israel yung mga drones kasi ang lapit-lapit lang. Kaya ito ang gustong agawin ngayon ng Israel, itong region na ito, itong rehiyon. Kasi nga nandyan yung napakalaking tunnel at napasok na yan ng Israel. Umatras na yung yung mga nagtakbuhan na yung mga Hezbollah at na-disperse na, nandyan na sa syudad. Ang nakakabahala dito na taktika ng Hezbollah, itong tunnel na ito ay sa itaas niyan ay isang mosque, isang bahay dasalan ng mga Muslim. Kaya hindi yan binumba ng Israel dahil meron ngang mosque sa ibabaw. At pinasok lang ito ng IDF soldiers on foot. Men on the ground ang pumasok nito. At napasok nila ngayon at merong video, iwan ko lang kung narito yung video na yon, at makikita nyo ang laki talaga ng tunnel na yan. Yan ay funded by Iran. Ang gumawa niyan ay Iran kasi proxy ng Iran ang Hezbollah at ang nagsisweldo sa Hezbollah army ay Iran pa rin. So ang Iran, meron siyang IRGC, di ba? Ang Iran ay isang gobyerno, pero sa loob ng gobyerno ng Iran ay mayroong IRGC na gobyerno din na mga terorista. Ang nangyari sa Lebanon ay katulad din sa Iran. Merong Lebanon, yun talaga ang bansa, pero sa loob ng Lebanon ay nandyan ang Hezbollah. Ang Hezbollah ay nandyan at ang Hezbollah na yan ang parang namumuno at nagkontrol sa buong Lebanon dahil sila nga ay powerful, kumpleto ng mga armas at siyempre proxy ng Iran. Takot ang Lebanon sa Iran. Kaya pinabayaan na lang ng gobyerno ng Lebanon kung anong gagawin ng mga tunnel dyan ng Hezbollah na yan. Dahil sa alam nila kung gaano ka terorista itong Iran. Kaya ito na ngayon, papasukin na ng IDF. At sabi ni Netanyahu, hindi siya titigil. Hindi siya magkikinig sa ceasefire na yan. Kapag pag-usapan ay Israel at Hezbollah, talagang tatapusin ni Netanyahu ang Hezbollah. At dito na sila mag-aaway ni Trump kasi hindi na magkikinig si Netanyahu. Kasi nandyan yung malaking tunnel kung hindi yan papasukin ng IDF, hindi yan papasukin ng Israel Army, anong mangyari sa Israel? Nandyan yung imbakan ng missile ng Hezbollah Kaya kailangan talaga tapusin yan ng Israel. Kaya wrong timing tong ceasefire at peace negotiation ng Amerika sa Israel. Kaya kung ayaw ng Israel, walang magawa ang Amerika dyan. Kasi ibang gira yan ng Israel Hindi naman Iran yung ginigira ngayon ng Israel, kundi yung Hezbollah sa Lebanon. So ito na, medyo matagal na tayo, mahaba na. So ito na si Danica Dawad ng Daily Jagran tungkol sa na-discovering napakalaging tunnel. By Iran and packed with weapons meant to be used against Israeli civilians. Now, this is the story of what the IDF found beneath the Beaufort Ridge and why is the timing of this discovery could not be more significant. So let us set the scene first. The ridge is an area in southern Lebanon close to the Israeli border near a town called Metula. Israel actually held this same ridge once before, decades ago, from 1982 until the year 2000 when Israeli forces withdrew.
And at the end of May this year, Israeli troops captured the ridge again as a part of the larger military operation against Hezbollah in southern Lebanon. And once they had the control of that area, they started digging deeper, quite literally. The IDF announced that troops from the Golani Brigade, along with the Maglan Commando Unit and the Yalom Combat Engineering Unit, all operating under the 36th Division, had uncovered a huge, massive underground complex. And according to the military, one of the main tunnels alone stretched close to a kilometer in length. And inside, it was not just empty tunnels. They were living quarters, complete with shower facilities, restrooms, even an operating room and kitchens. Now, there was water and electricity Okay, running so ayan, through the narinig nyo entire mga system. kababayan, kompleto. Ang tunnel ay parang disenyo yung tunnel ng Iran, kompleto. Meron siyang shower, merong kuryente, merong tubig, merong electricity. Nakakahinga sila sa loob eh. Nakapag-relax. Kompleto yan. Ito yung entrance pa to eh. Itong nakikita natin, masikip pa to na entrance. Pero pagdating sa unahan yan, parang syudad na yan, kumpleto talaga yan, imbakan ng missiles. Talagang ang plano ng Iran, tunawin ang Israel, no? Bakit gumawa sila ng libu-libong malalaking missiles? Ipaglanding niyan doon sa Israel, tapos yung mga sibilyan, eh. Kaya talagang terorista itong Hezbollah at kasama ang Hamas, sumurinder na, di ba? At yung sa IRGC naman ay susurinder na rin. So ang natitira dyan, Hezbollah na lang. At kapag nawala na ang sweldo ng mga yan, dahil wala ng pera ang Iran, ay wala, natitiwalag na yung mga Hezbollah na yan. At magtanim na lang siguro yan ng kamuting kahoy. Kung meron man doon, di ba? Mga kababayan, hindi na yan magsusundalo, wala nang sweldo eh. Kaya yun nga ang hindi maganda. Kapag pinatigil ang atake ng Israel dyan sa Hezbollah, ang gagawin ng Hezbollah, bumbahin nila ang Israel, which is ang lalaki ng missiles dyan eh. Kaya nga, ang Israel ngayon minsan ay napasok ng mga ballistic missiles, sumabog sa mga bahay, di ba? Hindi katulad noon na maliliit pa na missiles ang gamit ng Iran, pwede pang ma-intercept ng itong Iron Dome. Pero ngayon ang ginamit kasi ng Iran at ng Hezbollah ay mga hypersonic na. Mabibilis pa yan kaysa interceptors, kaya hindi mahahabol ng interceptors. Okay, balik tayo sa Daily Zagran with Danica Dawad. It's genuinely alarming inside this network. Troops reportedly found. It's genuinely alarming. Inside this network, troops reportedly found mortar shells, fragmentation grenades, RPG launchers, Cornet anti-tank missiles, anti-aircraft machine guns, and Kalashnikov rifles. Now, footages released by the IDF even showed what they described as Hezbollah fighters inside the tunnel firing at an Israeli drone from underground. And according to the military, this entire site was designed to let Hezbollah operate from underground, launching attacks on Israeli troops and on communities in northern Israel while staying hidden and protected. Now, the IDF says this tunnel network was planned and funded by the Iranian regime. And this is not the first time Israel has made this kind of claim. Back in April, the IDF said it found and destroyed 2 other major Hezbollah tunnels in a town called Kantara, which together stretched around 2 kilometers and Ayun, reached so depths of about 25 meters lang ang 25 lalim. Pwede meters pa siyang underground. maabot ng, ng bunker buster ng Amerika. Kasi ang bunker buster ng Amerika ay 60 meters deep ang pwedeng ma-penetrate. Ito ay 27 meters lang eh. Kaya pwede ito kapag hinulugan yan ng penetrating bomb ng Amerika ay tapos yung tunnel na yan, mga kababayan. So nakita nyo na 10 years daw ito na na preparation ng Iran. So 10 years sila nagtatrabaho diyan, lahat ng pera ng Iran ay napunta sa mga tunnel sa paggawa ng mga underground cities para sa gera. Kaya nasasayang yung pera nila eh. Sila sana yung mas mayaman pa sa Saudi Arabia kung ginamit nila sa wasto yung kita nila sa langis. Okay, balik tayo kay Danica Dawad ng Daily Zagran. This
fits into a pattern that Israel has been describing for months now. This fits into a pattern that Israel has been describing for months Ganda, now oh. of Iran funding an underground infrastructure network across southern Lebanon. The IDF says this tunnel complex under Beaufort was built in an area that falls under the authority of the Lebanese armed forces, and according to Israel, they actually requested through UN mediators for the Lebanese military to inspect the site and deal with it, and that request reportedly went unanswered. Israel says Hezbollah effectively blocked Lebanese troops from acting on it. Now, it is worth remembering, viewers, this is Israel's account of events, and as with most things in this conflict, independent verification on the ground is extremely difficult. And here is why the timing of all of this matters so much. Now, this tunnel reveal came out on the same day that fighting in the region significantly escalated. Just hours after the announcement, Iran reportedly carried out a direct attack on northern Israel, which would mark its first direct strike on Israeli territory since a ceasefire that had been in place since early April. So you have this discovery of a massive underground weapons network, and almost immediately afterwards, a major escalation on the ground. And all of this is happening against the backdrop of something else we have been covering: the ongoing US-Iran peace talks. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has made it pretty clear that Israel is not a part of whatever agreement the US and Iran might sign, and he has said that as far as Israel is concerned, any final agreement needs to include terms covering Iran's missile program and its regional proxies, which obviously includes groups like Hezbollah. So, even if there is some kind of breakthrough between the Washington and Tehran, that Ayan, does so not wala ngang necessarily pakialam ang mean Israel dyan things calm sa down gera between ng Israel Amerika and at Hezbollah Iran. in Lebanon. Yung peace deal na yun ay between Iran and Amerika. Sumabit lang si Netanyahu dyan eh. Dahil nga sa kaalyado ni Trump si Netanyahu at ang request ng Iran na ipatigil na si Netanyahu sa pagbomba sa Hezbollah. Which is hindi gagawin ni Netanyahu. Kita nyo naman tong tunnel, oh, ang laki-laki. Diba? Grabe. Ang laki-laki talaga, oh. Pwedeng makapasok dyan ng eroplano eh. Malaki siya. Pero yung entrada niya masikip. Pero pagdating sa loob, oh, ano na siya, naka-konkreto na yung gilid. Grabe, mga kababayan. Kaya, apektado pa rin tayo dito sa giyera na ito ng Israel at Hezbollah. Kasi related ito sa Iran. At kapag hindi natigil yan, ang Iran ay hindi rin titigil hanggat sa mayroon pa silang armas, missiles. Atake pa rin sila at i-control pa rin nila ang Hormuz. At mahirapan pa rin ang ating mga oil tankers pagpasok dyan sa Strait of Hormuz. At apektado pa rin ang ating gasolina, ang ating enerhiya. Ngayon nasa 75 na lang ang ating litro ng gasolina, di ba? Nasa 70 dahil nga yan sa peace negotiation na mukhang pirmado na, mga kababayan. At lalo na kapag matigil na yung gera na yan, ay baka mababa na sa 60 or 50 plus ang kada litro ng gasolina. Apektado talaga tayo dito, kaya nga kasama ito sa ating mga vlogs. Alright, so magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Anong masasabi nyo dito sa na-discovering napakalaging tunnel pala malapit sa border ng Israel? Kaya naku, kung hindi ito na-discovery ng IDF, soldiers ng Israel, ay lagot ang Israel dahil ang lapit-lapit lang, mga kababayan. Pag-comment sa ating comment section, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, God bless us all.